Samantala, natuklasan naman ng National Bureau of Investigation o NBI na ang ilan sa mga nabuwag na pogo naghulasan lang sa mas maliliit at mas tagong residential areas. Kasunod ng direktibang total ban ni Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalita si Kyle Bulyas. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga malalaking operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa para bumuo ng maliliit na bersyon nito. Ito ang ibinunyag ng direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago kasunod ng naarestong 29 na katao kabilang na ang 3 Chinese national at 2 Malaysian national sa isang scam hub sa Kawit, Cavite kahapon. Sa panayam ng DZRH kay Santiago, sinabi nitong nadiskubring naglilipatan ng mga ito sa mga residential area mula nang ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang total ban sa operasyon ng Pogo sa bansa, legal man o hindi. Mukhang nag-i-split sila into small groups at nag-o-occupy sila ng mga residential sub-village, gano'n. So hindi mapupuna, hindi mapupuna, unlike yung malaking mga pogo ay malaking building, di po ba ang inuupahan. Ngayon ho ay small houses na lang, parang Director. Small group. Small group na lang. Paliwanag naman ni Santiago, natutunton nila ang mga mini-pogo sa pamamagitan ng kanilang cybercrime patrolling kung saan dito sila nakakakuha ng mga informant para sa kanilang surveillance. Oras naman na makumpirma nila ang mga ilegal na operasyon ng Pogo, saka sila mag-a-apply ng search warrant nang sa gayon ay sa legal na paraan pa rin daraan ang kanilang mga operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.